Kumusta? Kumusta? Pwede ba malaman yung full name mo and how long have you been here in Glasgow? My name is Lily Balongay. Dumating ako dito in 2020. That's the peak of pandemic. So yun, nabigyan kami ng blessing from God. So ginab namin yung opportunity na to na mapunta dito. How's your work dito sa Glasgow? So hindi ka naman nai-stress sa trabaho mo? Sometimes, kasi when dealing with patients, yung mga concerns nila, yung mga medical histories nila. How do you cope with that? Magbabanding kami every weekend. We make sure na lalabas kami every weekend. Aside sa work-related stress, yung may malungkot dito, away from family, kasi kami lang. MX3 capsule, ano yung naging effect sa health mo? Nagpa-check ako sa doktor kasi nga nag-worry ako, may lump ako dito. Pero hindi naman siya nothing serious. So nalaman ng family ko sa Pilipinas, pinadalhan niya ako sa Dubai, which is okay naman, naging okay. So naging ko na siya, yung parang nakasanayan na every time, lalo pag umuwi ako ng Pilipinas, I make sure na may dala. Kasi gusto ko yung husband ko uminom din. Ako yung tao na talagang i-invest more doon sa mga health supplements. MX3, dito ako believe. Mga pangga, paalala lamang po, ang 106.7 Energy FM at ang programang Believable Stories ay hindi responsable sa mga opinyon o kwento na ibabahagi ng ating panauhin. Ang mga ito ay personal na pananaw at karanasan ng panauhin at hindi sumasalamin sa paninindigan ng estasyon o ng programa. Believable Story, mga kwento. Naranasan kong ma-discriminate ang sarili kong pamilya. Ang hirap, no? Kasi lumaban ka naman ng patas pero iba yung tingin nila sa'yo kasi PWD ka. Buhay. Hindi madali na malayo sa pamilya. Pero sa ikagiginhawa ng buhay nila, tinatagan ko yung loob ko. Pinangako ko sa sarili ko, anumang unosang dumating, ilalaban ko yung pangarap ko. At tagumpay. Bawat pait na dumaan, lahat yun, hindi ko na nararamdaman. Kasi andito na ako eh. Naabot ko na. Ginapang ko to bang para kang laging umakit ng mundo. Pero nung dumating na yung takdang oras para sa akin, napasalamat Lord talaga ako para sa kanya lahat ng ito. Thank you Lord. Believable Stories. Kwento Buhay. at tagumpay Inspirasyon sa bawat kwento. Believable Stories. Sa programang ito, walang format ang success. Walang formula. Kanya-kanyang diskarte. Kanya-kanyang tirada. Ikaw, ano ang believable story mo? Believable Stories. Probinsyanang nangamuhan, ngayon maunlad ang kabuhayan. Simula at pangarap. Tubong Camarines Sur. Pangarap noon ng maging interior designer or artista. Pagsubok
at pagbangon. Bata pa lang, tumutulong na sa sakahan. Minsang panis ang baon, sabaw ang inuulam. Nagtatrabaho bilang tindera, yaya, at ice cream vendor. Naiwan bilang byuda, pero piniling lumaban para sa pamilya. Tagumpay at inspirasyon. Ngayon may-ari ng candle making business na may sariling disenyo, nakapundar ng farm lot, sasakyan at bahay. Pinagtapos ng kolehiyo ang 2 anak bilang single mom. Moto sa buhay. Ang sabi niya nga, never give up in life. Believable. Mga bangga, nako ito, makakasama natin ngayon si Harrieta Bayang. Magandang hapon po. Magandang hapon po sa inyong lahat. Kamusta po kayo at kamusta ang biyahe papunta dito sa amin? Okay naman po. Maluwag naman. Maluwag. Gano'ng kaluwag po kasi sobrang traffic kapag Lunes Oo, no? lagi. Ano naman, Sanay na. yung ano na yun, yung traffic na yun parang okay na. Okay na. Pwede na. pwede. Papasa Pwede na sa na, oo. normal. Kaya eto. Grabe, no? Nung nakita ko si Harrieta, no? Parang sabi ko, ano nga, kamukha siya ni Ellen. Ellen Adarna. Ayan, marami nagsabi sa inyo, no, ma'am? Medyo Oo. nauulit-ulit na pero Diba? Pag sa personal Nahihiya at ako. nakita nyo si Harrieta, no? Ibang beauty. Kaya nga pala, Iba ang syempre, glow. ikaw ba na magsasabi ng pangarap maging artista, dapat may fast luck ka Oo, dyan. Di ba si syempre. Harrieta, di ba? Tubong ano yan? Yun ang puhunan. Bicolana, di ba? Correct. Hello sa Bicol. Hello po sa mga taga Tama Bicol. ba? Marhay na hapon? Marhay opo, na, oo. tama po. Marahay na hapon po sa Induga diba? Boss. Ayun. Kamusta po? First time niyo po sa FM station. Opo. Ma-interview ako. Salamat Opo. sa inyong time na ma-imbita po namin kayo dito. Yes. Alam Pero po, hectic schedule na kaya ni nga Marieta And eto kanina pa lang, no, nagkwentuhan na tayo. Mhm. Actually, medyo may pahapyaw na tayo ng Oo. buhay ni Harrieta. Pero eto gusto ko malaman, grabe lang kasi yung pinagdaanan niya, no? Totoo. Eh kanina halos mabuod na natin pero umpisa pa lang yun Mm-mm. ng pinagdaanan niya. Di ba nakalagay dito sa ating researcher ang sabi, bata pa lang tumutulong na sa sakahan. Tapos dumating sa point na panis yung baon. Oo. Elementary ako noon. High school na pala, high school na. High school. Elementary ako, mga 7 years old, tumutulong na ako kay Papa sa sakahan. Tinuturo niya paano magtanim ng mais. So ano po yung pangkabuhayan na trabaho ng magulang niyo noon? Ang parents ko po, si Papa, nagsasaka. Oo. Kasi yun po yung meron sila, yung lupain ng lola at lolo ko. So doon po nagsasaka, binigyan siya ng sakahin. So ako naman, dahil wala naman akong, nung bata pa kami, wala naman mga gadgets. Tama. So, pag pupunta siya sa sakahan namin, sinasama kami ng kapatid ko, yung mas bata sa akin. Pero ako pa lang yung marunong magtanim. So, tumutulong ako sa kanya. Tinuturo niya paano itanim yung mais. So, 7 years old ako nung tatanim na ako ng Batak mais. na yung katawan din ni Oo. Harrieta. Opo. Si nanay niyo, anong trabaho niya? Si mama po, siya plain housewife nung time na yun kasi medyo maiksi yung pagitan ng mga panganganak niya. Okay. So pagka nanganak sa akin, after 2 years, may pangalawa na. Then, after 2 years ulit, may pangatlo na. Ganun po. So ilang kayo magkakapatid? Ngayon po, 10 kami. Naku, Ako yung 10? panganay, opo. Tapos ilan ang lalaki at ilan babae? Bali 5 yung boys, tapos kaming babae, 5 din. Ang galing ng tatay mo Oo, naman. Paano no? po nagawa yan? Nangihirapan Pero ako ang eh. hirap doon, kumbaga ang bigat din ng responsibilidad Oo. mo dahil ikaw yung panganay. Panganay, opo, malaki po talaga Correct. responsibility ng panganay. Para ka ring magulang Oo. ng mga kapatid mo. So kung nung panahon na yun, 7 years old, siguro nasa isip mo naglalaro ka lang, no? Dapat. Habang nagtatanim ka ng binhi. Parang konti yung time ko maglaro nun. Parang Oo. nasa isip ko tulong, parang ganun. Ano to? Ganun ako namulat. Pinilit ka or sinabi ng magulang mo na, Areta, tumulong ka na sa amin ha, huwag ka nang maglalaro, kailangan natin mabuhay, ganyan. Hindi po, kasi parang nakikita ko kailangan nila ako. Parang kailangan ko tumulong. Parang ayoko lang manood. Napakabait na bata, no? Oo. At 7, no? Maiisip mo na kagad yun na kailangan mo tumulong sa Kasi magulang sa mo. edad na 7 years old, dapat may mga kalaro yan doon, Oo. naglalaro ng tagu-taguan. Sa bukid kasi, Yes. uso yan, luksong Naliligo tinik. sa ilog, Oo, mga naliligo ganyan. sa ilog, mga ganyan. diba? Di mo naranasan yan? May time din po kaming ganun pag nagsasama-sama yung magpipinsan. Pero most of the time, nandun lang ako sa bahay. Hindi bihira naman akong lumabas. Oo. Tapos, yun si Papa araw-araw na sa pag wala kaming pasok,
sumasama kami sa bukid. Tsaka naiisip ko, partner, sa kutis ni Harrieta, di Kaya ba? nga eh. Parang maaawa ka naman na alam, yung bata nagtatanim. Mas ako ang ngayon lumaki sa puti-puti. probinsya, tiga may kulay ko, para ako probinsyano eh. Pero taga Di ba? Manila ko. Oo. Pero going back, doon sa sa pagbaon mo ng panis na Oo. ano yan, ulam, ganyan? Kasi may time noon na nung bata ako, may time na nawawalan kami ng bigas. Mhm. May time talaga noon na hirap kami sa bigas. Yung minsan sa isang linggo, isang beses lang kami kumakain ng bigas. Minsan, ang kadalasan kinakain namin ng mga oras na yun, yung mais na pinatuyo. Yung Okay. dried na, yung na siya, dried na mais. Mhm. Tapos ilalaga mo, palalambutin. So yun, tapos pag nagkaroon kami ng bigas, talagang sinisimot namin yung hanggang sa ilang butil. Minsan sabi ng mama ko, wag ka nang pumasok kasi wala tayong bigas na lulutuin bukas. Nagtitira ako, nagtatabi ko ng bahaw nung gabi. Wala pa kaming ref noon, tapos wala rin kaming kuryente. So, ang ginagawa ko, para makapasok ako kinabukasan, kahit wala akong baon na pera, nagtatabi ako ng tirang kanin. So, nangyari, may ulam kasi wala akong baon na pera. May ulam na niluto si mama, malunggay. Marami Oo. kaming malunggay sa Ano paligid ng bahay. Nagkata siya ng malunggay. Wala akong alam na pag hinalo ko yung lumang gulay, yung niluto nung gabi, Oo. kinabukasan possible na mapanis. Pagbukas ko nung baon ko nung tanghali, sabi ko ba't parang iba na yung amoy. So tinikman ko siya. Sabi ko iba na nga yung lasa. 2 subo ako, tapos binalot ko kaagad kasi mangangamoy sa mga katabi kong kaklase ko. Tapos sabi nila, oh, busog ka na ba? Bakit tumigil ka na agad? Sabi ko, busog pa ako, mamaya na lang kakain pag uwi ko sa bahay. So, nangyari yon. Tapos nagkaroon ako nagkasakit ako, napasma ako. Doon nalaman ng lola ko na nakakapagbaon na pala ako ng panis. Na hindi mo sinasabi sa kanila. Opo, hindi ako nagsasabi. Kahit sa kaklase ko, hindi ako nagsasabi na panis pala yung pagkain ko. Iba, no? Oo, kasi isipin mo, no, parang gusto mo lang naman kumain. Gusto mo pumasok sa school. Totoo. Opo. Hindi, siguro nagpapanis doon yung gulay kasi hinalo ko. Oo. Binalot ko lang sa dahon ng saging kasi yun ang lalagyan namin ng baon. Oo, tsaka panisin talaga ang gata. Oo. Di ba? Tsaka yung sa kanin, syempre, di ba, wala nga silang ref. Oo, Mas truly. mababaon mo Wala, pa kinabukasan, no? Tapos eto naman, no, nung after niyan, syempre, growing up, nabanggit din na nagtrabaho ka bilang tindera. Mhm. Opo, marami akong napasukan na trabaho, tindera ng ice cream, nagtindera ako ng mga damit sa kiosk sa isang establishment na. Oo. Tapos nagkatulong ako, nag-alaga ako ng bata nung naghihintay ako ng trabaho dito sa Manila. Kasi pag-graduate ko ng high school, walang kasiguraduhan na makakapag-college ako kasi nasalanta kami ng bagyo. So lahat ng kabuhayan talaga nagtumbahan ng mga saging, yung nyog nasira kasi na-stagnant yung tubig sa lugar namin. Oo. So talagang walang posibilidad na makapag-aral ako. So sabi ko nun, lalabas ako ng Maynila. Nagkataon pumunta dun sa amin yung kamag-anak ng tita ko, connected din sa pamilya ng papa ko, na pumunta sa probinsya, tapos sumama ako. Sabi ko, sasama ako papunta ng Cainta. So doon ako sa Cainta nagsimula magtatrabaho ng trabaho. Tapos nagsimula ako nagtindera ako sa mga damitan. Yan yung unang trabaho mo. Opo. Tapos nung maliit yung sweldo, syempre, kasi high school graduate ako noon, maliit yung sweldo. Tsaka nung time na yun, siguro yun talaga yung rate. Oh, tapos buong araw yun. 7 a.m. up to 8 p.m. ng gabi. 7 a.m. at Opo. tapos magkano yung naiuwi mo nun? Ang isang buwan nun, 700. Oh, Tapos may libreng lunch at saka merienda sa hapon. Ilan taong ganyan? Mga 17, magi-18. Di ba sa mga ganyang edad, di ba maraming, kumbaga, buti pinayagan ka agad ng magulang mo. na Ayaw nilang lumawas. pumayag. Anong dinahilan mo? Nagdahilan ka ba sa Sabi ko, kanila? kailangan kong kumita. Ayaw kong matenga dito sa bahay. Ayaw kong lumaki. Kasi noon, nakikita ko yung pagka-graduate mo ng high school at di ka nag-aral, maya-maya aasawahin ka na. Ayoko. Ayoko, sabi ko, ayoko. Pero Parang nasa isip ko, ayoko, gusto kong lumayo. oo. Gusto kong magkaroon ng ibang buhay. So talagang noon pa lang, porsigido ako magbago yung buhay ko. At saka ng pamilya ko. Oo. Ang hirap makipagsapalaran no sa 17 years old no na Yes. luluwas ka ng Ng Maynila. ng Maynila na diba? 'di ba parang hindi mo alam kung anong mga sistema
na Mm. tatahakin mo dyan. Oo. Pero madalas yun yung nasa isip kapag nasa probinsya ka, ang pangarap mo ay makatungtong Maynila. ng Maynila. Na mas mataas daw ang sahod. Oo, Di ba? Yun ang dahil- mga Yun ang nasa Yes. isip sinasabi namin. nila eh. no? Katuparan ng pangarap yan ang lahat. Mm-mm. Parang pag Oo. natungtong ka dito sa Maynila. mababait daw yung boss. Sabi. Galante daw, di ba? Ganon. May ganyan nangyayari. So, sa 17, di ba, parang nung lumuwas ka, talagang anong huling salita na binigay mo sa magulang mo na, Nay, Tay, luluwas na ako ng Manila. Sabi ko nung gusto ko maghanap ng trabaho, papadalan ko kayo monthly. Sabi ko sa kanila noon. Tapos, sabi ng mama ko, wala kang pamasahe. Kinausap ko ngayon yung sasama ko, pwede pa pamasayan mo muna ako. Tapos, ayaw talaga nila pumayag hanggang sa huling araw na kailangan ko na talaga mag-decide. Kasi Oo. paalis na yung sasamahan ko. Pinilit ko talaga sila, makulit ako. Sige na, payagan nyo na ako, mama. Sige na, papa. Ganyan. Umiiyak yung parents ko nung umalis Oo. ako. Tapos si mama, mahilig siya magsuksok ng pera sa bubong. Ay, yung Sa bubong mga namin, koy-koy? anahaw yung Sino? bubong namin. Okay. Tapos nung paalis na ako, pinabaunan niya ako 10 pesos. So yun yung naging puhunan ko pag alis. Grabe. Yun yung baon ko. Tapos dumating ako ng Kainta, barya na lang kasi pag tumitigil yung bus, bumibili ako ng candy. Ganun. Candy lang, kumbaga Oo. sa gutom, no? Pinapakain naman po kasi ako nung kasama ko. Oo, Nung ang nag-ano. bait ng kasama mo. In Opo. fairness, no? Kainta, baon mo ang Correct. 30 pesos. Opo. Mahirap Yun yung- mawalay sa magulang, lalo na ikaw yung panganay. Ayun pa, babae pa. Babae pa, di ba? Yun yung fear ng mga magulang, syempre. Takot So, sila. Eto, after nung magtinda ka, ano naman yung sumunod mong pinasukan? Nag-ano muna ako, sabi ko nun, papasok ako ng security guard, ay lady guard. Mhm. Hanep! Tapos, sabi naman sa akin ng ibang friends nung tinitirahan ko, pumasok ka na lang sa Kandilaan, mayroong tanggapan. Tapos sabi ko, paano ko papasok doon? Kakilala ko yung ahente doon, sabi Oh. nung bayaw nung tinirahan ko. Sabi niya, sige, ilalakad kita. Sabi ko, sige po. Tapos nag-apply ako. Tapos, nagdasal ako nung kasi magdidibo ako. Sabi ko, Lord, pwede bang ibahagi mo na lang sa akin yung trabaho? Yun na lang gift mo sa akin. So, after eksaktong 1 month, natanggap ako dun sa paggawaan ng kandila. Wow. So, doon ako nagsimula nagkaroon ng trabaho na medyo nagtagal. Anong ginagawa mo dun sa pagawaan? Ikaw ba yung, ano ba to? Factory ka ba? Or Oo, yung nagbebenta ng mga- mano-mano naglalagay ba nung ano? Sa factory po ako nagtatrabaho, pero sa simula, naggagawa kami ng nagka-carving, Okay. naglilinis, nagbabalot. Tapos nung malapit na yung undas, nilagay nila ako sa sa tindahan sa labas. Oo. So yun yung naging trabaho ko doon. Tapos naging checker na po ako. Tinuturuan ako paano ko yung mga stocks nila. Ako yung naglilista. Saan lugar Pataas yan? ng pataas. Sa Kainta din po. Kainta rin. Kainta. Malapit lang sa amin sa sa Taytay. Malaman dyan ka nakabili. Oo, di ba? malamang po. Minsan, malay mo, nagkita na Opo. tayo. So yan, nag-start na dyan. Gano'ng katagal ka dyan sa trabaho mo yan? Hanggang naging asawa ko po yung anak ng isang boss ko. Wow! Dyan din mismo sa company? Opo, sa company okay. na yon. Paano naging nabuo yung story nyo? Wala, tukso-tuksuhan. Tinutokso kayo ng mga kasamahan. Sabi niya, ligaw mo na yan, ganyan-ganyan. So, parang tinitingnan ko naman, parang pwede to. Sabi kong gano'n. Gusto ko yung pwede to. Pwede to. Siyempre, ako kasi Okay. noon, honestly, mapili ako. Hindi ako Oo. basta-basta tumatanggap ng Manliligaw. ng manliligaw. Parang naisip ko, matured to, okay to. Sabi kong ganyan. Tapos, nahulog yung loob ko sa kanya kasi Mabait. makwento. Yan. Yung Kuwela. mabiro, mabiro. Pag mga komedyante talaga, Oo, madali tapos maka- Parang mabait si siya. Jim lang. Lagi niya ako binibigyan ng pagkain pag alam niyang wala akong baon. Oo. Dinadala niya ako ng pagkain. So, mabilis nahulog yung loob ko. Ayun na. Hindi ka ba naka-experience na, syempre, napangasawa mo, sa boss mo di ba, connected. Opo. So, syempre may mga kasamahan ka sa trabaho na maiinggit at bakit ganun? Kumbaga, Oo, no? baka may palakasan moment yan. Di ba, may ganun, no? May nangyayari po Na-experience ka nun. niyan? Opo, may Paano mo nangyayari solusyon? po one time, nagkaroon kami ng konting hindi pagkakaintindihan ng isang katrabaho ko. So, hindi ako nagsusumbong. Siyempre, nahihiya ako. Hindi ako nagsusumbong Oo. sa father-in-law ko. Tapos, eventually, nalaman niya na mayroon palang gano'n na incident. Sabi niya, ba't di mo sa akin sinasabi? Sabi ko, nahihiya po kasi ako. So, parang, ang inisip ko, i-resolve na lang na ako na lang tsaka yun.
Kasi nahihiya ako na bakit ko gagawin Oo. yung ganong Hindi siya nag-take sitwasyon. advantage Oo, dun sa bagay din. sa bagay na yun. Tsaka nakakonsensya rin. Oo. Baka Nakakaya mamaya mawalan po. pa ng trabaho yung ano, Opo. di ba? Hindi naman po dumating sa point na yun. Naayos naman po. Kinimkim na lang, ano? Mhm. Sige, hayaan na natin. Pero grabe yung pinagdaanan mo, no? Simula nung bata, tapos nagtinda, nagyaya, ice cream vendor. Opo. Anong, kumbaga, ano yung nagpaibig dun sa asawa mo na bakit sa tingin mo ikaw? Yung ganun. Meron ba siyang ano na, kasi mga lalaki May nakita kadalasan sa'yo, partner, o di ano ba? Honestly po, nakikita Mag-iisip naman talaga yan. ng lalaki. Initially, nakikita nila yung physical appearance. Yes, Ano naman ng lalaki yan, parang, Yun pero yung una. eventually, Ay, totoo. Lalo pag maputi. ay, hindi po ako maputi. Pero eventually, nakikita niya masipag. Parang sinasabi niya na gusto ko maging asawa probinsyana, tapos Ayun. masipag, yung makakatuwang ko sa buhay. So, parang yun yung nakita niya siguro na, Yun yung nagpahulog. masipag naman po talaga ako. Sa madaling salita, ang mga probinsyana kasi, Maalaga. maalaga. Yes. Ayan. Diba? May alam sa buhay. Diba? Sa gawaing bahay. Diba? Correct. Tsaka po, hindi agad-agad sumusuko. Yun. Palaban. Palaban. Parang gano'n. Parang Oo. Sa lahat ba naman ng hamon ng pinagdaanan mo, no? Ito pa yung sumunod na isang matinding hamon. Ito na. 'Di ba? Na tipong kung isipin mo, yung storya niya, fairy tale na eh. Kompleto na. Okay Nasa na. ano ka eh. Okay na, ang Okay na. perfect na. Pero nangyari tong hindi mo inaasahan na nawala si... Mister. Sudden death yun eh. Sobrang devastated. Iba talaga. Unexplainable yung sakit. Sobrang hirap. Na parang akala ko wala nang bukas. Parang hindi ko na kaya. Parang naiisip ko na sabi ko, paano ko ba itatakbuhin ang... Unang-una, wala akong alam masyado sa negosyo kasi di naman ako nakapagtapos ng pag-aaral. High school lang yung natapos ko. Tapos, sabi ko, paano ko ba iraran yung business? Na wala akong alam sa production. Ang alam ko lang magbalot, mag-design, ganun. Pero yung parang ako na lahat, simula sa development, sa paghanap ng customers. Marketing. Ando na. Oo, ang pinaka kasi dyan yung marketing. Oo. Kailangan niya ng titingnan mong mabuti pag nagninegosyo ka. Sabi ko, paano ko ba to gagawin? Tapos from the scratch, negative. Yung naiwan sa akin, negative talaga siya. As in, ang dami kong responsibilidad na haharapin. Bukod sa 2 anak ko na mag-aaral, yung mga issued check ng loans, ganun. So, parang, nung una, in denial ako. Hindi ko sabi ko, paano ko ba to haharapin? Tapos, yung ginagawa kong laro ang buhay nung una na, ganito na lang gagawin ko, bahala na, parang ganon. Pero nakikita ko pag gabi yung 2 anak ko na parang minsan pasuko na ako, ayoko na, di ko na kaya. Iyak ako ng iyak. Tapos yung 2 anak ko, nakikita ko, kung susuko ako, sino ang aagapay sa 2 to? Sino ang gagabay? Tapos hindi naging option, sabi ng mga anak ko, Mama, wag mo kaming iiwanan. Wag kang mag-a-abroad. Kasi parang nasa isip ko nun, mag-abroad na lang kaya ako. Total, meron naman ako mga kaibigan sa abroad. Pwede akong ipasok, ganyan. Sabi ng 2 anak, Mama, wag kang umalis. Wag mo kaming iwanan. So, dun, unti-unti namin na ibangon. Hindi ko nga alam kung maibabangon ko nung time na yun. Kasi pag ikaw nasa sitwasyon na yun, parang iniisip mo, katapusan na ba to ng mundo? Pero at the back of my mind, sinasabi ko na hindi ako pababayaan ng Diyos. Alam ko sa sarili ko na baka binibigyan niya ako ng ganitong pagsubok. Baka may ibibigay sa akin na biyaya. Yes. Tsaka hindi na rin naging option sa akin na umalis or sumuko. Kahit minsan pasuko ka na, pero biglang lalakas ang loob mo pag nagdadasal ako na anong gagawin ko? Paano? Sino ang lalapitan ko? Sino ang pagkakatiwalaan ko? Paano ko iraran yung business? So, unti-unti, nakikita ko, nagkakaroon ng maraming customers, mga walk-in. Sila na rin ang tumutulong. Tapos, yung mga napopromote din po kami, malaking tulong na napopromote kami nun. So, parang pagdating ng season, maraming pumupunta na tumatangkilik sa produkto. Yun. Tapos yung mga bata, ang nasa isip ko lang nun, gusto ko lang tawiran ang buhay. Gusto ko lang na wag umalis. Kumain kami na 3 beses sa isang araw, tapos yung mga anak ko mapag-aral. Yun lang yung nasa isip ko nung time na yun. Hindi ko nasa isip na kailangan ko yumaman. Hindi ko na inisip yun. Ang kailangan ko lang nung time na yun, gusto ko lang makatawid.
Gusto ko lang mabuhay. Kasi ang hirap po nung pinagdaanan namin nung nawala ang asawa ko. Akala ko kasi nung nag-asawa kami, ano na yung buhay ko, aangat na. Oo. Kasi aminado naman ako na may kakayahan sila. Pero hindi yung ganun yung nangyari sa sitwasyon namin na dumating na yung point na wala kami pambili ng gasol. Nagluluto kami ng sinaing sa labas na lang ng bahay. Kumukuha ako ng mga, yung mga, Panggatong, kahoy oo. ng panggatong. Doon kami, tapos nangyari yun na sinisimot ko na lang yung bariya namin na wala kaming pambili ng bigas. So, nakaipon ako ng 40 plus. Bumili kami ng kalahating kilong bigas, taka isang sardinas. Yun na lang niluto namin para may pananghalian kami ng mga anak ko. So, dinanas po namin yun. At yun yung naging, siguro yung experience ko nung bata ako, yun ang pinagkuhanan ko ng lakas para Yes. harapin ko yung sitwasyon Oo. na yun. Tapos, nung nag-aaral ang mga anak ko, walang tuition fees. Ayun yung mahirap kung baga ikaw, nagluluksa ka. At the same time, kailangan mong kumilos kasi walang iba. Yes. Parang ibang yung gagawa. time na yun, sabi ko, magluluksa ka ako gabi na lang. Parang yung sinasabi ko yun sa sarili ko, Oo. magluluksa ako gabi na lang. Sa araw, kailangan ko maging matapang. Oo. Kailangan ko kumilos. So, pag gabi, doon ako iyak ng iyak. Doon ako nagdadasal. Pero yung dasal na yun, para akala ko walang nangyayari. Unti-unti pala binibigyan ako ng katuparan ng Panginoon na yung sobrang fulfilling yung sa sarili na napagtapos ko yung 2 anak ko na hindi ko sila iniwan. Oo. Na nandun ako sa tabi nila. Although hindi madali na delayed yung tuition namin, pero sinabi ko sa kanila, anak, hindi ko na kayo aalisin sa school na yan, pero ipangako nyo sa akin na hindi nyo ko hahanapan ng luho. Tama. Sabi ko, ang importante mag-aral lang kayo. Tapos itawid natin to na magkakasama. So yun po ang ginawa ng 2 anak ko na nag-aral talaga sila. Yung panganay ko, nagkaroon silang scholarship, nag-grant siya ng scholarship sa eskwelahan dito sa Katipunan. Tapos, nag-tuition na lang ako sa kanya yung last 2 years na lang kasi medyo bumaba yung grades niya. Pero okay lang kasi nakatulong na yun. Nakatulong. Yes. Tapos O, yung diba? bunso ko, katatapos lang po nitong March. Wow, congratulations. So, yun po yung parang Nakahinga din. Oo. nakahinga na ako, tapos bigyan pa ako ng reward, mama, magna cum laude ako. Yung Wow. Wow! So, sobrang Bawing-bawing. ang saya ko. Oo. ang saya ko na, oh my God, sabi ko, di ko akalain matatapos natin to, anak. Pero, eto, talagang mabait ang Diyos. Kung hindi ka bibitaw, sobrang kailangan mo lang ng focus. Yes. Tsaka yung pagsisikap talaga, at tsaka maging ka rin sa paligid, maging conscious ka. Yun, di ba? Kumbaga pag sinurrender mo na din lahat kay Lord no? Oo, opo. Kasi hindi ko ma-imagine, partner. Alam mo yun, yung, syempre may asawa ka na, hindi mo naman maiisip na kinabukasan, mawawala. Oo. Wala bang time na nakapagpaalam pa? As in, biglaan lang Oo. talaga. Meron bang times na nagsasalita na siya na may nararamdaman, Oo. ganyan? Parang mayroon ng problema kasi financially talagang bumagsak. Yung kabuhayan nila, kabuhayan namin, nahihila din. Nakikita ko na nalulungkot siya, tapos nagkakaroon na kami ng away. Normal talaga. Normal naman yun na nagkakaroon kami ng pagtatalo kasi syempre di na namin naiintindihan yung nangyayari. Oo. Yung gusto ko ito magawa pero hindi nangyayari. Pero hindi ko inisip na gagawin yun. Hindi ko naisip na gagawin niya yun. Pero nung nangyari yun, parang ang tagal din bago ko natanggap na wala na nga talaga siya. Nung una, parang iniisip ko babalik pa siya. Oo. Matagal din ng process, mga 3 years, bago mo na process na talagang totoong wala na siya. Oo. Sa routine nyo ba Oo. naman di ba? Na everyday kayo yung magkasama. So sa 3 taon na naka-recover ka na dahil sa pagbi-business mo rin, 'di ba? Never ka bang binuksan mo yung puso mo ulit sa ibang tao na 'di ba? Kasi may mga Yes. ganyan naman na syempre mga anak natin magtatanong yan ma. Parang wala ka na bang plano na magkaroon ba? May katuwang. May katuwang ganyan. Kasi yung hirap, yung sakripisyo na binigay mo sa Oo. mga anak mo, hindi biro yan ha. Yes. Kumbaga, deserve mo Oo. naman na sumaya uli. Dati nagkaroon ako, pero isang beses lang. Hindi na, parang nawala sa isip ko. Hindi ako nagka-interest. Oo. Tapos ngayon, tapos na sila, mama, mag-isa kang tatanda. Sabi ko, wag na kayo makialam. Hindi kasi, alam mo sa totoo lang, yung mga ganyang biro ng mga anak, Alam. kasi darating ang time na
magbubukod na rin sila ng pamilya. Totoo. Sinasabi niya nila Oh. yun sa akin, Mama, minsan pinadala niya ako ng bouquet. Mama, mag-boyfriend ka na next year. Yung mga ganyang biro, may laman yun, ha? Oo, Kasi no? syempre, tumatanda. Bakit na mapagod ka na ba magbigay ng bouquet? Syempre, sa ganda rin ng Oo. nanay mo. Pero gugustuhin ano mo po yun. siguro, hindi talaga, wala akong makita na marami naman lumapit sa akin. Pero parang di ako nagka-interest. Parang Oo. wala. Wala na talaga. Hindi ko alam kung magkakaroon pero sa ngayon, mas gusto ko na lang Hindi mo yung priority. mama. Hindi mo, sa bagay, hindi mo Totoo. priority yun eh. Oo. At least wala pang sakit ng ulo. Correct, oo. Kasi mahirap din kasi pag yung iibig ka muli, baka mamaya yung business mo, mapabayaan mo. Oo, no? In fairness. Parang siguro talaga wala. Oo, wala akong hindi ka lang nararamdaman. interesado muna Parang hindi ako ngayon. nagkaka-interest. Yun yung lagi kong sinasabi, nakakatamad. Oo. Ayoko niya. Hindi kasi hindi mawala. May mga kumari ka, mga Oo. Yung amiga mo. nirereto-reto Oo. ka. Di ba may mga ganyan eh. Alam ba, Valentine's Day na, mare, Yes. harap kita ng blind date. Ganun. May mga kaibigan, for sure may mga ganyan. Meron. Minsan may nag-a-approach, may date ka na ba? Sabi ko na Very bagets, ano? Wala talaga sa plano. Di ba? wala po sa plano ko ngayon. Oh, ayan. Sa At mga saka, listeners, wala muna sa plano. So, focus muna sa... Para mas business. interested ako yung mama. Yan, tama. Para sa... Gagala na lang. Oo. May nakipag-meet, no? Open-minded ka ba? Sa pagbebenta mo ng mga kandila, no, may iba ka pang mga pinagkakabalaan din or other business na tinatayo ngayon? Ngayon po wala. Wala Kasi ka. nag-try ako ng maraming beses Oo. na magkaroon ng ibang business. Parang nakikita ko, napapabayaan ko yung dito. Sabi ko, mas priority ko yung kandila kasi yun yung kinabuhay namin. Yes. Tsaka yung legacy na yun ng asawa ko. Ang ganda rin ng symbolism ng kandila, di ba? Mm. Kumbaga, nagbigay ng liwanag Liwanag. sa buhay niya, Correct. no? Yes po, tama po. Kasi Dami. minsan dumating sa point na kung ang kandila sinisindihan ng maraming taong nagdadasal para sa kahilingan nila, bakit nga ba hindi ko to gamitin para sa sarili ko? Yes. Dumating ako sa point na ganun. So, parang sabi ko, ano bang symbolize na para saan ba talaga ang kandila? So, parang doon po ako kumakapit ng pag-asa na kung yung iba, humihiling sila, ito yung ginagamit nila. Ako yung nagpo-produce. Oo. Sabi ko, ba't di ko Yes. gawin para sa sarili ko? Totoo, di ba? Arieta, kamusta ang family mo? Ang tatay mo at nanay mo sa probinsya? Mabuti naman po sila. So far, nagkakauwi ko lang. Galing ako doon. Nag-celebrate kami ng 50th anniversary nila. Wow. So, binigyan namin sila ng pa-surprise. Wow. Masaya. Masaya sila. Hanggang ngayon, may sakaan pa rin? Nagtatrabaho pa rin ng tatay mo? Hindi na masyado po kasi yung bunso kong kapatid, tapos na din, may work na din siya. Parang ginagawa na lang nila yun, ayaw nilang malumpo. Sabi nila, Oo. manghihina ako. Totoo, yung mga matatanda. sa Gusto probinsya, nila, kasabihan. tuloy-tuloy. Manghihina ako. May ginagawa parang dapat. ganon. Tapos, nung umuwi po ako nung bago mag-Holy Week, medyo inayos ko yung bahay nila kasi sira-sira na yung iba. Oo. So, yun po, tuwan-tuwa sila kasi parang yung binigay kong gift sa anniversary nila. Tapos, binigyan namin sila ng simpleng celebration kasama yung mga namin relatives. Yun. So, okay naman po sila. Malakas pa naman. At hopefully, matagal pa yung pagsasama nila. Oo, Correct. lalo na pag sa probinsya, partner, healthy ang kinakain yan. Mga gulay yan, no? Gulay. Walang isda. halong chemical. Correct. Diba talagang, Organic. organic. Stress-free environment ang mga chicken dyan. Tama. Kaso may mga mosang din dyan, eh, no? Ayun Kasi lang, pag may no? mga nakitang pagbabago sa buhay nyo, meron pa rin yun na, kunyari, wawalis-walis. Nag-iba na buhay ng ni Arieta. Yan, may ganun eh. Ano naman po, siguro, hindi ko na lang din pinapansin yung mga Oo. gano'n. Kebs lang. Meron, pero, mas nag-focus ako dun sa mabuti. Isa sa sa nakita ko sa kwento ni Arieta, yung mga bagay na mga narinig niya, sinasantabi niya lang. Totoo, wala lang Hindi siyang nakikinig, paki. hindi pinapatulan. Oo. Ano lang, Very focus chill lang lang sa, siya. chill lang. Iwas. Alam mo, isa rin sa pala to, no? Isa rin sa mga dapat technique din ng mga ibang Yes tao, po. lalo na sa mga nagbi-business or gustong umangat sa buhay, yung hindi ka nagpapadala sa mga impluwensya ng mga chismosa mong Correct, kapitbahay, totoo. sa mga naninira sa at kaibigan, no? So, yung experience kasi pag naghihirap ang isang tao, pero minsan tingin nila sa'yo may sakit kang nakakahawa. Oo. Tapos nagiging tampulan ka ng chismis. True. Yun, masakit yun. Ang sakit nun kung ikaw yung mismo nasa sitwasyon na yung pinagchichismisan ka. Masakit yun. Pero ang naging ko doon,
kung papatulan ko sila, sayang yung energy ko, ano yung ibibigay kong lakas doon sa mabuting gawain. Yes. Kaya parang naging iwas na lang ako ng iwas ng mga ganong sitwasyon para yung lakas ko, maibigay ko kung saan talaga dapat ibigay. I mean, yung sa mabuting bagay, ibibigay yung lakas para hindi ka ma-depress. Totoo. Kasi minsan po talaga, di mo maiiwasan yun eh. Kapag minsan nandun ka sa sitwasyon na down ka, tapos nagiging tampulan ka ng chismis or Minaninira. Oo. Oo. Doon po nadidepress ang tao. So, Totoo. sana po maging conscious tayo sa ganun, na Mm. hindi tayo maging cause. Kung wala na tayong maitulong sa kapwa natin, sana wala na lang din gawing masama. Totoo Para yan. po, yung mga taong nasa sitwasyon na yon, makapag-focus sila, paano yung gagawin nila, paano iaahon ng buhay. Kasi medyo mahirap po yung ganun. Dinaan ko na lang yun sa dasal. Tapos yung, kung sino yung mga taong mas may believe sa'yo, Correct. kailangan mo silang pakinggan. Kasi po nung time na yun na sobrang hirap ng buhay ko, nagulat ako, may mga taong hindi ko kaano-ano na nagbibigay ng suporta. Oo. Minsan yung wala akong pera, hiramin mo muna to, gamitin mo to. Ibalik mo na lang after ng ng season, ganyan. So nagkaroon po hanggang ngayon po, friends ko pa sila, yung mga Chinese friends, Oo. mga ganyan, na nagtiwala sa akin. Tapos yung iba po mga kaibigan kong tapat. Yun yung masarap sa feeling. Makikilala mo talaga kung sino yung Totoo. tunay sa'yo eh. No? Lalo na sa pagdating sa problema. Yes po, tama po. Kasi hindi naman talaga mawawala ang inggit ng mga tao talaga Naku, sa mga totoo. naging successful yung buhay. Oo. Lalo na kapag may pinagdaanan ka, iisipin ka ganila, ayan, karma mo, kasi ganyan-ganyan. Hindi ba pwedeng wala na lang tayong sabihin na masama? Di ba? Tama. So ngayon sa pagtitinda mo ng kandila, ano to, sa Cainta lang o may mga ibang mga branches ka na? Sa Cainta lang po yung showroom namin, pero may mga nagdi-distribute na rin. May mga reseller oo. po. May mga reseller, tapos online po. Naku, eto nga, partner eh. Sa sobrang successful na ng negosyo, no? Ang sabi, nakapundar na ng farm lot. At may sasakyan at bahay. And Maliit yun nga, maliit lang po. tapos na. Maliit lang po yun. O, at At least. least, di ba? Ang laki ng pagbabago eh. Aaminin kong may nagbago sa buhay ko, pero hindi ko maangkin na totally tagumpay na. Oo. Kasi po, parang noong mga nakaraang taon, tinawid ko lang ang buhay. Pero sobrang pasasalamat ko sa Diyos kasi sa pinagdaanan na yon, Correct. nakangiti kami ng mga bata na yun yung sobrang pinagpasalamat ko na kahit hindi ako nakapunda ng sobrang dami. Yung makita ko yung dalawang anak kong tapos na sila, na alam kong magbabago ang buhay nila, na mas maaangat sila compare sa akin. Yun na yung pinakaregalo sa akin ng sitwasyon na pinagdaanan ko, na makita silang maayos ang buhay. Meron akong konting napundar, may makukuha sila sa akin pag ako nawala. Pero gano, wag muna, Pero- ma'am. Oo, Para wag meron muna. ako Ano ba, ano, love life? Pero Kailangan po muna. pero hindi ko masabing sobrang maraming tao Sapat lang, sapat. maraming taong mas nagtagumpay kaysa sa akin, pero may kanya-kanya po talaga kasi Yes. tayong destinasyon Totoo. na may ibibigay sa iyo ang Diyos na para sa iyo. So parang yung ano yung binigay sa akin, pinapasalamat ko yon. Kung gusto ko mang lumago, kailangan ko pang mas magpursige. Parang yun po yung doon. Hindi titigil, no? Pero Opo. sa nangyari sa'yo, di ba, meron ka ng farm. Ang laki ng pagbabago. Imagine mo, from probinsya, lumuwas ka dito sa Cainta Oo. para makipagsapalaran, di ba? Opo. So, ano yung malaking pagbabago at yung natutunan mo sa buhay? Yung una po kasi, syempre nagbago po yung status na kahit pa paano, dati pag pumapasok ako sa school, ang tsinelas ko, tinitiis ko yan na butas, yung sa may sakong. Naku, So, ang kakalihin ilalakaran ka. namin, rough road, yung may mga Oo. bato-bato. Pagka natatapat na dun yung sakong ko, inaangat ko na lang para hindi ako masyadong masaktan. So, parang compare noon at sa Ang ngayon, laki. kahit pa paano naman, kaya mo na bumili ng tsinelas. Yun. At saka hindi ka na At rin nakakain ng sapatos. panis na mga, di ba? Correct. Malaking bagay yun, partner. So, parang yun yung tinitingnan kong pagbabago sa buhay namin. Tapos yung dati, parang hirap ka na bumili ka ng pagkain na gusto mong kainin, masarap. Kahit pa paano ngayon, kaya mo na. Sa ano na to, Kaya mo na nasa, kumain. sa class na restaurant. Hindi Correct. naman po, Madam. parang parang pag may celebration,
kaya mong pakainin yung anak mo na gusto nilang kainin, yung ganun po. May cake na, gano'n, no? Opo. May milk tea na, At may partner. palitsyon pa, May partner. samgyup. Kaya mo na rin magbigay. Mm. Yun po, kaya mo na rin magbigay. Tsaka iba yung pakiramdam kapag may sarili ka ng bahay, di ba? Na naipundar mo. Lalo na farm kasi, di ba? Oo. Marami nangangarap na magkaroon ng farm kasi pag nagretiro ka, Totoo. may matutuluyan na. At Maliit lang po yung farm. Oo. Actually, sila Maliit mama- man o malaki. Malit, ako nga, wala pang farm. Pasupa nga lang eh. Pero Yeah. I mean, yung sa ganyang mindset, no? Isa sa pinaka dapat din na naisip din ng mga negosyante na mag-ano ka ng Mag-invest farm, ka. mag-invest ka ng farm. Kasi darating yung panahon na magagamit mo yan. Dapat mas magtanim ka ng mga gulay. Correct. Diba? Parang kasi sanay na siya, si Arieta sa probinsya. So alam niya na kung paano magpalakad ng farm. Oo. Totoo. So eto po ay malapit saan? Dito lang din Sa parents ko po, actually binigay ko yun sa kanila. So sa ngayon, Oo. sila yung nag-harvest Oh. para kahit wala akong padala every month, meron Meron, silang oo. pang Extra Oo, income yun, nila. yun din maganda doon, no? In fairness, sa dami ng pinagdaanan mo, finally, no, partner? Kumbaga, parang, nakahinga ka. Kumbaga parang natapos ko na yung mission ko. Pero eto si Arieta ay pang sumuko eh. Oo, Kasi may gusto pa siyang tuloy-tuloy. patunayan sa sarili niya. Which is tama naman. Na habang may buhay, may laban lang. At malakas pa. Truly. Totoo yun eh. Parang kumbaga, hindi mo ma-appreciate ang light o ang kandila kung walang darkness. Correct. Yes, Diba? opo. So, sana no, kumbaga mapulot natin doon yung aral na sa kabila ng lahat ng problema, meron din talagang liwanag sa dulo. Meron. Wag lang tayong sumuko. At saka yung kailangan ang focus mo kung saan talaga yung makakabuti sa'yo. Pag-isipang mabuti, wag padalos-dalos na may nambabato sa'yo, batuhin mo agad, gantihan mo, wala. Wag pong, hindi ganon. Kailangan, pagka ginanon kanila, nasaktan ka, umaray ka, okay. Huwag mo nang gantihan. Magdasal ka, mag-focus ka na makalayo ka dun sa lugar na yun para di ka nabatuhin ng batuhin. So, parang ang naging ko dun, sobrang, ang bait ng Diyos. Mabait ang Diyos sa atin. Hindi mo lang, tingnan mo lang kung ano talaga yung, ano yung biyaya na binibigay sa'yo at i-cultivate mo, palakihin mo, pagyamanin mo. Yes. Tapos i-appreciate nyo po para mas ma-enjoy nyo ang buhay. Yun. Kasi minsan din naman, nakafocus lang tayo sa amount. Correct. Yes. Di mo na nai-enjoy. Kailangan i-enjoy mo yung ibinibigay sa yung biyaya. Yes. At pagkakataon, like yung mga simpleng bagay, i-celebrate kasama mo pamilya, lalo pag kasama mo yung pamilya mo nagse-celebrate ng special day, like yung mga family reunion, ganyan, Yes. sa family mo. Tapos yung parents mo, nakikita mong nakangiti. Tapos nagiging proud na rin sila sa'yo na kung hindi dahil, salamat sa'yo kasi kung hindi dahil sa'yo, baka hindi namin kaya tong lahat ng kapatid mo, ganyan. Although minsan nakakasakit na, minsan yung may mga kapatid ka rin na minsan nagpapasaway. Pero family is always family. Tama. Hindi mo rin sila dapat sukuan. Kung hindi mo na kaya, ipagdasal mo na lang. Hindi yan pababayaan ng Diyos. Ang importante, hindi mo sila tinalikuran. Parang ganun. Sorry. Tsaka nakikita ng mga anak ko yan na mama, sobra ka naman, magbigay, ganyan. Pero yun ang gusto kong pagyamanin nilang, manahin nila sa akin na hindi ka mabubuhay ng ikaw lang. Hindi ka magiging masaya ng ikaw lang. Hindi masarap kumain na masarap na pagkain na ikaw lang, na nakikita mo yung ibang kapamilya mo na nagugutom. So, parang, yun ang gusto ko pa. Tapos, gusto ko pang mas umunlad kasi alam ko marami ko matutulungan at gusto ko rin makatulong sa mga single parents na katulad ko na kahit sa maliit na bagay, may maibahagi ako. Like, yung kaalaman ko. Tapos, kung minsan may lumalapit sa akin na bata na wala na siyang parents, minsan nangyayari yun sa restaurant. Pwede po ba humingi ng konting ganito? Parang iniisip ko, kaya kami nagtagpo ng batang to kasi meron akong, alam kong hindi siya mabibigo kapag lumapit siya sa akin dahil malambot ang puso ko sa ganun eh. Sige, kumain ka dyan. Ako maglababay ng kinain mo. Yung ganun, masarap sa pakiramdam po na kahit maliit na bagay, may natatouch kang buhay ng ibang tao na magbibigay ka ng inspirasyon. O, kumain ka dyan, ito yung baon mo, iuwi mo to sa inyo. Tapos mag-aral kang mabuti kasi yan ang makakapagpabago sa buhay mo.
So parang ganun, meron pa ako mga pangarap na gusto ko pang magawa na hindi lang sa pera, yung inspirasyon na kaya mong ibigay sa kapwa mo, mga single parent, at sa mga batang nagmula sa ganun kahirap. Kaya ako malapit ang loob ko sa mga batang, yung tinatawag nilang yagit na naglalaro sa mga kalsada. Huwag kayong mapangbabaan ng loob. Minsan sinasabi ko yun sa kanila, kayang baguhin ang buhay nyo pagdating ng araw. Basta mag-aral kayo at huwag kayong gagawa ng masama. Maraming pagkakataon, maraming chances na pwede nyong makuha na baguhin ang buhay ninyo. Basta magdadasal kayo at tulungan nyo ang sarili nyo. Kasi minsan, kahit anong dasal mo, pag hindi mo tulungan ang sarili mo, wala din. So, kailangan nagdasal ka, tulungan mo sarili mo. Parang, umangat para magbago. So, yun po ang, Naman no? Minsan, totoo yun eh. Yung sa maliit na bagay, di ba? Pwede kang mag-share. Totoo. Pero hindi Kailangan. mo nagagawa. Kasi nabubulag ka rin na, hindi, kailangan ko pa ng ganito, kailangan ko pa ng ganyan. Hindi mo na-appreciate yung meron ka, yung maliliit na bagay. Tsaka sana lahat ganyan, no? Yung na-share niya yung blessings sa kanya. Sa mga Oo. tao nakikita niyang nangangailangan, no? Totoo. And Iba yung pakiramdam. Pagkakatulong. napakaganda nung sinabi niya na malungkot kumain na mag-isa. Totoo. Di ba? Kaya dapat ito, Arieta, lalo na sa mga single mom, no? Na ngayon ay, di ba, ang daming mga nakakaranas ng pagsubok. Ano yung masasabi mo at ma-advise mo sa kanila na katulad na nangyari sa buhay mo? una po, ang unang kakapitan talaga pag single mom ka, Diyos. Sinasabi nga yan na malapit ang puso ng Diyos sa mga single mom. Hindi ka pababayaan. Totoo yun. Minsan may magugulat ka na lang mayroon ng tutulong sa'yo na hindi mo kilala. Yung focus po siguro, kung may anak ka, yung focus mo muna doon sa mga bata. Kasi, ikaw at ikaw lang ang aakay sa mga anak mo. Ikaw ang magbibigay sa kanila ng pagmamahal at saka ng edukasyon. Maaaring may tumulong sa'yo, swerte mo kung may tumulong sa'yo ng mga kamag-anak or kapatid. Pero sa case ko kasi dahil talagang hirap ang buhay ng pamilya namin, ako yung mas kinuhanan ng lakas. So, may kanya-kanyang sitwasyon. Pero napaka-importante po na kapag single parent ka, wag mo pong iiwanan ng anak mo na hindi mo nakikita kung anong ginagawa nila araw-araw. Marami naman po kasing paraan. May choice naman tayo na magstay. Kahit na maliit yung kinikita mo, as long as na nandyan yung anak mo, nakikita mo kumakain araw-araw. Maniwala po kayo, hindi po kayo pababayaan ng Diyos. Maaaring wala kang trabahong maayos, biglang may mag-o-offer sa'yo kapag masipag ka. Ang dami pong naghahanap ng trabaho. Ang dami pong naghahanap ng empleyado na mapapagkatiwalaan at may pagmamalasakit sa kumpanya. Pag pinakita nyo yun sa boss nyo, napaka-imposible hindi kayo tulungan yan. Kung yan yung sitwasyon nyo, maging open lang kayo. Tama. Ayan, oh. Pinag-usapan natin yung mga, para sa mga single mom. Ito, may kasama kasi siya eh. Correct. Na sinamahan, gaano katagal to? Ito yung mga kasama mo dito? Mga nakasama mo na. Yung isa kong friend, yung naka-pink, siguro mga 2 decades na. Papuntahin natin Tagal dito. na. Ang name niya ay si... Si Chat, ang palayo niya. Ayan, Maria dito. Cristina Doron. Yan. Dito Tapos lang. si Ate Ami siguro more than a decade. Nako, sige. Mamaya Kasama ko kausapin siya sa natin organization. Yan. Ayan. Hello po, magandang Ayan. hapon. Sige po, upo lang po. Lalay lang po. Ayan, lapit lang po kayo dito. Ayan. Ayan po, Pasok no? na, lang po. Ayan. Narinig natin yung storya. At saka, sa tagal ninyong magkakaibigan, ano po yung masasabi ninyo kay Arieta? Ano po yung mensahe niyo sa kanya? Lapit lang po kayo. Lodi ko po yan. Lodi, talaga. idol. Talaga kasi she set a good example talaga. And, nakita ko yung from mababa hanggang yung paano sila nagsimula. Yung maliliit pa yung bata, yung nawala yung mister niya, and yung slowly getting back up from, di ba, from talagang, plakda, and then, she raised her kids by herself, na talagang, and she's very prayerful. Yun lang talaga, yung sabi niya, hindi kasi totoo yun, yung magdasal ka lang. Tuwing makikita ko siya dati, ano ba yung itsura mo? Kasi yung eyebags niya ang kapal. Parang
talo niya po si Garfield. Tapos nung ano niya, yung mga anak niya nga na buti, mapala din siya kasi mababait yung mga anak niya, matatalino. Grabe yung mga grades nila. So, pinapakita naman na sulit talaga. Tapos, na witness ko rin yung paano siya maano sa tao. Makatao kasi siya yung sa empleyado. Di ba dyan? Imagine yung tayo ng pandemic. Maraming kumpanya nagsara siya na-recover, na itawid niya talaga even them. Di ba? Yung malalaking kumpanya nga, bumagsak siya. Tuloy-tuloy. Kulang, kita mo syempre, wala namang pumapasok na pera kasi sarado lahat. Limitado yung pagbebenta. Sila na nila yon yung saan kinukuha, yung isusubon mo na lang, may tao ka pang ilang empleyado rin pakakainin. Mga ganun ba? Kasi ganun siya dahil galing siya sa alam niya paano maging mahirap. Tama. That's why, naalagaan niya rin yung tao niya. Parang gano'n. Inaano niya paano dapat may kahit papaano may SS na tong mga to, kahit papaano may mga slowly little na ano mo talaga, hindi naman kailangan talagang anuhin. So yun, yun po talaga ang ano ko sa kanya, na masyado siyang sobrang hindi lang sa mga bata, pati sa mga empleyado niya, even sa akin. Ako po kasi pinakamalapit na kapitbahay. So, talagang dati panis yung kinakain niya, friend, wala kaming ulam. Kumbaga nasundan niyo talaga yung kung paano siya nagsimula. Opo. Saka yun, iba yun yung kung saan niya kakuhanin yung lakas na wala siyang partner. Diba? Anak lang niya yung na kinakausap niya sila lang talaga by themselves. Tapos pamilya niya rin, yung kaagapay niya, yung nakita ko rin, although malaki silang pamilya, hindi sila kaagapay niya andun talaga sa kanya. Diba? Makikita mo yung nila, no? Yung friendship nila. From dun sa lahat ng struggles, nandyan yung friend, no? Tsaka walang iwanan sila kasi nasubaybayan niya yung kung paano siya nag-start. Yes! Yung hirap na dinanas ni Arieta. Oo, hindi po pagkaibigan kayo hindi lang sa party-party. No? Sa hirap at ginhawa. Tama. Diba? Ikaw naman, Arieta, ano namang message mo sa iyong friend? Napagdaanan namin ng mga maraming bagay. Sa lungkot, sa saya, parang nginingitian na lang namin yung mga nakalipas. So, parang yung friendship namin, parang more on, parang family na nga Yung lahat na sasabihin mo, lahat ng, parang siya na yung konsensya mo. Oo. Ganon. Pag meron kang nararamdaman, sasabihin ko. Yung gano'n. Tapos, yung travel, magkaano kami sa travel namin. Magkasundo kami kasi pareho kaming agresibo. Akyat na akyat. Talon ng talon. Pala sila, oo. Talon ng talon. Kaya kahit kaming dalawa lang minsan magkasama sa travel, ang saya namin kasi pareho kaming makulit. Oo. At saka panatag na kayo sa isa't isa. Opo, Yes. sanay na kami. Pareho kaming Jeprox ba? Yeah, Jeprox. Diba? Pero pag titignan mo sila, parang hindi, parang napaka-ano lang nila. Ang cool lang nila parang talaga. Parang tayo, tropa na ganito. Siguro may mga girls talk din to mga to Oo. Makukulit, tipong aakyat to ng jeep, pinakamataas na bundok. Oo. Diba? Maraming salamat po. Thank you so much. At nako, eto meron pa isa. Si Madam. Eto, makikilala rin natin kung ano talaga si Arieta dito. Matagal-tagal, dekada na rin itong... Si Ate Ami po, kasama ko siya sa organization namin, yung mga kababain sa Kainta. Ayun. Lapit lang po kayo konti sa Pero nagkakasama rin po kayong tatlo. Bihira, pero Bihira. kami kasi, pag may outing or mayroong outreach, ganyan, kami yung magkakasama. Lapit lang po kayo sa mic. Ayan naman. Okay. Biglaan pala to. Hindi ko alam. Biglaan po Hindi siya prepared. Ayan po, ano pong mensahe ninyo sa inyong friend for more than a decade, no, partner? So, kasi... Lapit lang po kayo sa mic. Okay. Kasi nag-start din kami mga 2017, no? Mga ganon. Hindi ko tanda. Mga ganon. Kasi nag-start yung organization mas nauna yun. Opo. Ngayon by chapter kami. Kung saan kami nakaanong subdivision, yun yung chapter na. Yung nagko-combine kami, minsan nag-meeting, ganun. Since si Harriet, hindi ko alam na siya yung may-ari ng
binibilang kong kandila. Nagtaka ako, ba't bayang candle? Eh, palaging bumibili ng candle, yung mister ko. Sabi ko, ano apelyido yung bili? Ano yung, kaibigan mo yun, Ami? Ano yung ba? Saan ka pa bumibili? Sabi niya, sa bayang candle. Oo, si Harriet. Hindi mo alam. Hindi ko alam yung negosyo kasi ano lang kami, pag kilala, tawa-tawa, gano'n lang, kwentuhan, gano'n lang naman kami. Wala kami pinag-uusapan ng negosyo. Basta pag nagkita-kita kami, pag may meeting bawat president ng chapter, ayun, tawanan lang. Wala kami pinag-uusapan ko di saan pupunta, saan mag-outing, saan kakain, gano'n lang. Kaya nung nalaman ko, siya pa mayari nun. Ginawa ko, ako nang nagulat to. Sa'yo pala to. Ganun talaga sabi ko ganyan. Sige, bibili ako. Kasi malapit na undas. Sabi ko ganyan. Hindi ko talaga alam, Harriet, na sa'yo to. Sabi niya, ayun, wala naman kaming yung laging masaya. Wala kang pinag-uusapan negative. Basta pag may kaaway, tawa lang ganun lang. Talagang masiyahin kayong magkakaibigan. Actually, nagulat nga rin sila sa edad ko eh. Sabi nga nila kanina, Ate Ami, ilang taong ka na? Huwag mo naman tanongin. Next question na. Curious po tuloy ako kung ilang taon na. Gusto ko rin tanong ayoko eh. Oo nga. Makapasin ako na may titita eh. Open naman ako dyan eh. Okay Kasi po. malapit na ako sa Naku, ID. ano po? Kala kong ano eh. Sige. Malapit na ako sa senior. Senior. Wow. Makatikim na rin ng discount. Ano Ano? ba gets naman? Hindi halata. Naku, 2 taon na lang. Nagulat sila. Tawa ko na tanong ba? Ginugoyo niya lang yata ako eh. Basta ganun lang kami. Masayahin kami. Si Harriet, wala akong masasabi dyan. Nagulat ba yung anak niya? Nakilala ko. My God, paano mo na yan, sis? Sige, go lang tayo. Go lang ng go. Yeah. Hindi ko na inano yung mga kalungkutan. Pangit kasi. Sabagay nga. Oo. Kaya tawa lang kami. Pero happy lang. Yung grupo namin, maliit na bagay, tawa kami ng tawa. Napaka-importante po nun kapag nabubuhay ka. Laughter is the best medicine talaga. Hindi pwedeng puro business. Correct. Kailangan meron ka rin isang grupo na tawa ka lang ng tawa kahit. Tinanong niya nga rin na, Ate Ami, paano ba napatayo yung bahay? Naku, inunti-unti ko yan, may trabaho ko nun. Kaya yan na napagawa nga, yung mga anak ko na nagpapakain sa akin. Diba? In fairness, puro ano lang, Kasi no? Saya tatlo lang. ng anak ko, Diyos ko. Parang yung siya lang nga mag-isa kami, 2 kami ng asawa ko. Paano na paaral yun? Nagpagod ka rin, nag-ano ka rin. Nagsakripisyo ka. Yes. Kailangan ganun. Diba? Makikita mo ang nangunguna sa kanila yung saya, Oo. tawa ng group ito, diba? Tsaka mas nakakabata kasi yun. Correct. Kasi pag Totoo. puro problema ang pag-uusapan nyo, wala. Baba ka sa mukha yun eh. Magkaka-wrinkles kayo marami. Truly. Totoo yun, totoo. Sabi niya, Ate Ami, baka, bakit di mo sinabi lang? Ano naman ang mensahe mo sa iyong happy friend? Si Ate Ami, thank you for being a good friend. Yung mga kasimplihan natin sa buhay. Tapos tawa kami ng tawa kapag mayroon kaming outing. Kahit ano lang yung pagkain. Basta tawa kami ng tawa. Sasayaw, kakanta. Sa ganon, may mga religious naman kaming activities. Pero Pero tawa pa rin talaga mga ibabaw. nasa bus kami minsan nagtatawanan. Tapos minsan may time kaming nasa outing. Nasa daan ka nag-video okay. Di ba? Kumbaga, ang kailangan lang nating pababawi ng buhay minsan. Kailangan mo ng balanse. Yun. Kailangan ng balanse. Yung tipong kaya mong tumawa kahit kinakain mo yung simpleng pagkain. Correct. Yung para ang sarap-sarap kumain ng tuyo, kasama mo sila. Yes. Yun ang grupo nila. Yun ang grupo namin na naging kasama ko. Oo. Kumbaga may ka naman, may panghimagas ka sa buhay. Opo. Diba? Mahirap yung puro seryoso. So, yan. Maraming salamat po. Thank you Thank you so much. Thank you po. Alalayan lang natin si Diba? Madam. Okay, sige po. Thank you. Yeah, maraming salamat. So, eto naman, Thank Rieta. you. Yes po. Ito yung message mo naman syempre, sa nagpalakas ng loob. Ito, mana to sa magulang niya. 'Di ba? Mo, kahit na may edad na, laban pa rin ng laban. Anong mensahe mo sa tatay at nanay mo? Sila mama at papa kasi lumaki ako hindi ko sila kasama ng matagal. Kasi sa lola at lolo ako lumaki. Sila lola at lolo. Kasi bata pa sila nung nag-asawa, 14, 15 si mama. So, nung medyo
mga elementary high school. Madalas ako kila lola. Pero nung nagkatrabaho ako, sila talaga yung binalikan ko. Iyon. Sila yung tinutulungan ko. Kasi alam ko na mas kailangan nila. Although kailangan din nila lola, binibigyan ko sila. Pero sila mama at papa, sila yung una kong tinitingnan na nakikita ko na madami akong kapatid. So, ang mensahe ko kay mama at papa, hanggat buhay ako, na nandyan sila din, kahit may pamilya na ako, may anak na ako pa rin yung anak nilang panganay. Yung lungkot nila, lungkot ko. Yung saya nila, saya ko. So, gusto ko sila makitang masaya. Kaya gumagawa ako ng bagay na ikakasaya nila. Sana mas mahaba pa yung buhay nilang pagsasama nila kasi hindi ko rin alam yung feeling ng ganun. Na kahit nasabihin na nilang wala man silang maibigay financially sa akin. Pero yung pagmamahal, yung pag-aalala na minsan, kaya mo ba talaga yan? Kamusta ka na? Kumain ka na ba? Asan ka ngayon? Mag-iingat ka. Yung mga ganun, yung tinitreasure ko sa kanila as a parent. Kasi yung iba yung pakiramdam kapag yung parents mo, masaya sa mga achievements mo. Yung nakangiti sila kapag papa, graduate na yung bunso ko. Yes. Mama, graduate. Yung ngiti nila, nandun, iba yung feeling ko. Walang katumbas. Oo, walang katumbas. So, parang tumagtagumpay man ako sa buhay, gusto ko sila pa rin yung lilingunin ko. Sila yung kasama ko. Correct. Iyon. Sa mga anak mo naman, ano ang mensahe mo sa kanila? Sa mga anak ko. Malamang nanonood ngayon yan. Sa mga anak ko, magpapayat na kayo. Masyado silang malalaki. Well, sa panganay ko, sobrang responsible niyang ate. Kahit sa akin, nung nagkatrabaho siya, kahit hindi ako humingi, nandyan. Tapos lagi siya nag-aalala. Yung tawa, ganyan. Tapos nakikita ko siya na nasa right track yung buhay niya. Na nakikita ko na mas kaya niya. Mas na-enhance niya yung buhay na compare sa akin. So, masaya ako doon. Sa bunso ko, kakagraduate lang. Hintay pa siya ng board exam. Kaya pero nakakatuwa lang sila kasi hindi nila pinasakit yung ulo ko na kahit hindi ko sila problema kung nasaan sila ng mga 10 oras ng gabi. Yes. Pagkatapos nila mag-eskwela, nasa bahay. Aalis sila magpapaalam sa akin pero sobrang bihira. Tsaka yung mga friends niya, kilala ko. Yeah. Nasa iisang circle of friends lang na maaayos. So, sobrang thankful ako sa mga anak ko. Ako yung nagpapasalamat kasi yung pagmamahal na ibinalik nila sa akin, sobra-sobra. Tapos yung makita kong mas maayos buhay nila, ang saya-saya ko. So, parang lagi nila ako tumitingala sa taas. Lord, thank you so much. Thank you po sa biyayang binigay niyo sa amin mag-iina na kinaya namin to. Sa asawa ko din, sobrang salamat. Alam kong physically lang nawala siya, pero ramdam ko talaga na every time na nalulungkot ako, dinadalaw niya ako sa panaginip. At saka parang may mga time na nandun lang siya. Nagpaparamdam siya sa akin. Hindi naman multo yun na. Parang mo lang yung presence niya. Parang nararamdaman ko. Tsaka sa mga biyanan ko, sobrang salamat din. Hindi lang sa asawa ko, sa mga biyanan ko kasi sa kanila nang galing yung knowledge maggawa ng kandila. Yes. Yung place na namin ngayon sa kanila yun dati. So parang sobrang salamat. Salamat. Lagi ko na lang sinasabi ngayon salamat. Even dun sa mga naging struggles ko sa buhay, yung mga taong nagamit ng pagkakataon na nasaktan ako. Salamat pa din. Sobrang salamat kasi dun ako naging matatag. Tapos mas naging na-align yung sarili ko dun sa mag-focus ako sa mabuti. Na alam ko pala kung saan ako dapat luminya. So, salamat sa lahat. Yun, lahat naman ng taong naging bahagi sa buhay ko, pinapasalamatan ko yun even now. Kahit pasimpleng bulong sa Diyos. Thank you, Lord. Palaging ganun po. Binubulong ko. Salamat. Iyon, ako. Punong-puno ng pasasalamat, partner, no? Tama. At dahil dyan, salamat din sa pagbahagi mo ng iyong kwento. Kaya naman,
Tanggapin mo ang parangal na ito, ang paghanga at pagkilala kay Harrieta Lagrimas Bayang para sa pagbabahagi ng iyong kwento ng sakripisyo at tagumpay sa programang Believable Stories na nagsilbing inspirasyon sa bawat pangga. Ipinagkaloob ngayong ika-28 ng Abril taong 2025 ganap na alas 4 ng hapon sa ikatlong palapag ng E-Square Building, Barangay North Green Hills, San Juan, Metro Manila. Kasama ang aming mga puso at pasasalamat, DJ Jimbo and DJ Sheena. Ayan, tanggapin mo ito. Maraming salamat po sa inspirasyon. Maraming salamat po sa inyo at binigyan niyo ako ng pagkakataon Yes. na maging inspirasyon din sa ibang parents or nanay. Ayan, ako sa mga nakikinig, Oo. partner merong Facebook page Correct. din si Si Harrieta, sasabihin niya. Harrieta. Ayan, go. Meron po kaming Facebook page ng Bayang Candle Enterprise. Doon po sa mga interested at magkaroon na rin po kayo ng interest na umorder sa amin kasi lahat na ng klaseng kandila, pwede niyong hanapin, ipoproduce namin. Yeah. Gumagawa rin po kami ng mga personalized at saka exclusive design po. Kung kayo ay nagbibenta ng kay reseller kayo, pwede namin kayong i-produce ng sarili nyong design. Parang gusto ko na rin mag-resell. Oo, Sige. mag-reseller Usap ka tayo. na. Meron ka pang Sige ibang po. gustong pasalamatan? Mga friends mo Shout na out. nanonood, anak, Una po, salamat sa Diyos. Salamat sa gabay na hindi kami pinabayaan at palaging nakaalalay sa amin. Sa parents ko, sa parents ng late husband ko, sa mga family niya, family ko, friends, mga good friends. Maraming salamat sa hindi pag-iwan at sa pagiging gabay din tuwing nangangailangan. Nandyan sila. Sa mga empleyado ko po, maraming salamat kasi nung time na halos wala na ako may ipasweldo, hindi sila nang iwan. Bagkos nakipagtulungan. Maraming salamat po sa mga kapatid ko, sa mga sa mga nagtumulong sa akin para mas mapabuti ko ang aking negosyo, sa mga kaibigan ko po sa MSME, sa DTI Rizal, sa Remay organization po na palagi ko pong karamay sa pag-resolve ng mga regarding sa business po. Maraming salamat po. At sa inyo po. salamat din, Harrieta. Thank you so much. Ako, maraming salamat. At sa mga panggapo natin, nako, talaga naman nakakabilib na istorya ang ating napanood na naman ngayong araw ng Lunes, partner. Syempre, sa lahat din ng mga panggapo natin sa programang ito, walang format ang success. Walang formula. Kanya-kanyang tirada. Kanya-kanya ring diskarte sa buhay. Ikaw, ano ang believable story mo? Believable Stories. Alright, maraming salamat sa mga panggapo natin na napabilib. Makikita mo sa comment section natin, partner. Actually, active yung comment section natin, At yung mga nakikinig sa atin sa mga bandang Cainta, Rizal, no, partner, ang daming nakatutok. So, salamat. At Yes. sa mga panggapo natin na ikaw, baka may nakakabilib na storya ka, pwede mong ipadala sa amin yan sa aming official Facebook page, Energy FM 1067. Correct! At magbabalik pa tayo so walang maglilipat mga pangga. Mag-enjoy ka muna sa ating bonggang tugtugan. Dito pa rin yan sa programang Anong drama mo? Na Same pero iba! We are number 106.7 Energy FM. Panggawang sabing radyo, sabihin mo!